Distinguished Minority Leader. Yes, you may. The Honorable Libanan. Of course, Madam Speaker, sorry. First of all, I express the same sentiment being expressed by our distinguished Minority Leader, that in assessing our sovereignty and territory, we should be able to consider the primacy of dialogue and diplomacy. Naniniwala po ako na kailangan pa rin ang pagiging mahinahon habang ating pinaglalaban ang ating teritoryo. Lalong-lalo na kung ang isang kausap natin na isa ring soberenyang bansa ay malakas, makapangyarihan in terms of military and economic might, tayo ay dihado. Naintindihan ko ang pananaw ng ating Minority Leader na kailangan ng dialogo at hindi isang maanghang na exchanges o pananalita upang maiparating natin ang ating mensahe sa ating karatig bansa. At kung maaari lang magtanong sa ating Minority Leader, would you know, Distinguished Minority Leader, who is allowing or who is giving the blessing for Commodore Tariela to go around schools and universities and conduct such presentations to the Philippine studentry? May alam po ba kayo, Ginoong Minority Leader? Madam Speaker, bago siya magtanong, inaalaw po siya na gumamit po ng aking oras, kaya sasagutin ko po siya. Una po ay hindi ko po alam kung sino ang nag-aalaw sa kanya na umikot. Sabi ko naman, may academic freedom tayo. Hindi naman pinagbabawalan natin siya umikot. Ang sinasabi lang natin na professional ang handling doon. Maging tama yung maging seryoso, huwag dagdagan ng mga pwede nilang maging personal na response. Yun ang pinipersonal na nila tayo eh. Kasi pag nagcaricature tayo, para bang sa law, nag-argue ka, pag pinersonal mo yung tao, tawag dyan, argumentum ad hominem, pinipersonal mo na eh. Bawal yan sa husgado. On the level dapat ang ating usapan dito. Kaya sa tanong niyo po kanina, hindi ko po alam kung sinong nagpapaikot at kaya nga lang ako tumayo, hindi dahil sa pag-iikot, baka lang pwede ma-fine-tune ang kanyang ginagawa para hindi maka-agitate sa ating malaking bansang kapitbahay. Kasi, kumbaga, masyado nang mainit itong usapin na to. Tama po kayo, Ginoong Minority Leader. At dahil nga po hindi na pinapayagang magkaroon ng escalation ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, ay sinabi ng DFA na itong persona non grata should be the last resort dahil hindi sila naniniwala na ito ang dapat gawing bala laban sa ambassador ng China. At during the interpellation, during the budget hearings po, sinabi po ng DFA, the tensions in the West Philippine Sea is not the sum total of our relationship with China, sabi po nila. And in fact, the trade relations between the two countries remain to be robust
At meron pa rin pong ugnayan between interparliamentary relations. Sa katunayan, tayo po ang ASEAN Chair ngayong taon na to. Kung hindi po natin gagamitin ang diplomasya para itaguyod ang ating posisyon, wala na po akong ibang alam na pamamaraan. Lalong-lalo na po, ang ating kinakalaban ay isang economic and military superpower. Paano kung pinakinggan po ng China ang sinabi ng isang senador na lumayas kayo dito sa amin, hindi namin kayo kailangan. At dahil sa galit ng bansang yan, sabi lang, aalis kami. And we will pull out all our investments here in this country. Pati yung mga nagtratrabaho sa inyo, sa amin, na mga OFWs, ay aming pauuwiin sa mainland China, sa Hong Kong, sa Macau, at sa anumang mga teritoryo. Ano kaya ang magiging economic impact nito sa Pilipinas? Without firing a single bullet, gumanti through economic warfare. Ano kaya ang mangyayari sa Pilipinas? At sinabi lang, hindi na kami mag-aangkat ng inyong mga produkto. Ano po kaya ang mangyayari sa atin, Ginoong Speaker, Distinguished Minority Leader? Madam Speaker, yun nga ang isa ring problema natin. Marami tayong OFWs na nandun po sa bansang China at mga bilateral trade agreements natin. Kaya kailangan kalkulado po ang response natin sa ating foreign affairs at sa ating diplomatic strategy. At para sa kaalaman po ng lahat, sabi ko, ako po ay tutulong sa depensa ng ating bansa kung kinakailangan. Sa katunayan po, sa distrito po ni Congressman Shein Gonzales na aking distrito rin po, ay inimbitahan namin ang Philippine Coast Guard para doon ang Regional Training Center. At ngayon po ay nag-organize po kami ng Coast Guard Auxiliary. Pero habang naghahanda kami, kung ano ang mandato ng ating Pangulo, ay gawin nating mahinahon ito. Kasi alam naman natin ang bunga ng mga konflikto. Kahit saan tayo mapunta, ay dapat napag-aralan ng maayos. Yun lang po. Well, thank you very much, Mr. Speaker. And to end my interpellation, I still convey my continued support sa ating distinguished minority leader. Ito po ay kanyang pribilehyo na ipahayag ang kanyang nararamdaman by virtue of a privileged speech. At siya po, katulad natin, ay isang makabayan din. Hindi ko mo siya hindi nagiging padalos-dalos sa panalita, hindi ibig sabihin siya ay hindi makabayan. Iniisip niya rin po ang kapakanan ng ating mga Pilipino, hindi lang sa West Philippine Sea, kundi ang mga Pilipino nagtatrabaho sa ibang bansa at ang mga Pilipino na nakikipagkalakal sa ating mga ASEAN neighbors. At gusto ko rin pong sabihin, ang ating bansa ay patuloy na nagpapahayag ng independent foreign policy. At ang gusto ng ating Pangulo na tayo bilang bansa ay friends to all, but enemies to none. Yun lang po. Maraming salamat po. Madam Speaker, ang bansang Pilipinas ay nasa sitwasyon na napakadelikado. Dalawang superpowers nasa gitna po tayo. At yung dalawang superpower na ito ay hindi lang dito magkaharap. Sa Europe, sa Africa,
Latin America, kahit sa kanilang mismong mga bansa ay magkaharap sila at nagbabanggaan. Tayo po ay nasa gitna po nito. Napakaliit lang po na ng bansa natin. Kaya iba yung pag-iingat ang kinakailangan natin, iba yung pag-aaral at tamang kilos para mabuhay po ang ating minamahal na bansang Pilipinas. Maraming salamat po, Madam Speaker. Majority Leader.